Itay? Inay? Itay? Inay? Itay! Inay! Ate! Anong klaseng pag-ugali yan? Django, makinig ka sa akin! Kailangan paalisin mo siya bukas. Ayoko siyang makita. Hindi ka ba maaring maging makatwiran? Ako ang ama ni Buenya. Kaya kailangan ko siya alagaan. Saan ko siya dapat ipadala? Wala akong pakialam. Ayoko ng pasanin na ito. Ipadala mo siya sa bahay ng Pwede sarili mo niyang bang ina. hinaan ang boses mo? Natutulog ang bata. Para naman hindi mo alam. Na masyadong busy ang negosyo sa kainan ng ina ni Buenya, kailangan din niyang alagaan si Jingjing. Kung ipapadala ko doon si Buenya, maalagaan ba siya ito? Isa pa, sa akin ibinigay ang kustodiya sa bata. Hindi pwedeng hindi ko siya alagaan. Ang bata. Wala nang po ang iba sa puso mo kundi siya. Paano naman ako, Django? Ayoko ng ganitong pamumuhay. Oh, anong ginagawa mo? Siya ang aalis o ako? Ikaw, Kung hindi mo siya mapapaalis, ako ang aalis. kailangan ba maging ganito? Buenya? Buenya? Anong problema? Huwag kang matakot. Natatakot talaga ako. Huwag kang matakot. Andito si tatay. Itay, ayaw sa akin ng tiya, diba? Paalisin mo na naman ba ako? Buenya, magpakabait ka. At maging masunurin. Pumunta ka muna sa bahay ng inay ngayon. At pagkatapos, susunduin kita at ibabalik dito. Okay? Mabait na bata. Inay, ang telepono. Okay. Halika, Wanya. Kumain ka ng tsokolate. Hello? Ginoong Wang? 14 lamesa? Para sa gabi? Okay, Wanya, anong dinodrawing mo? Nagdodrawing ako ng isang pamilya. Ate, tingnan mo. Ikaw ito si Inay, ako ito, at ito si Itay. Tingnan mo, Wanya. Sa ganitong paraan, sama-sama ang ating buong pamilya. Ginoong Zhang, nagpareserba si Ginoong Wang ng... Hindi ko gusto ang aking tiya sa bahay ni Itay. Masungit talaga siya. Gusto kong manirahan kasama niya ni Inay. Oo, ako rin. Gusto kong kasama kita habang buhay. Ate, ang ibang mga bata isa lang ang bahay. Bakit po tayo dalawa? Ang sabi ni Inay, maintindihan natin kapag matanda na tayo, okay? Okay. Wenjing, ininom mo na ba ang gamot mo? Opo, nainom Halika ko rito, na. Wenya. Inay, tingnan mo. Wow, ang ganda ng drawing ni Wenya. Wenya, magiging abala si Inay sa mga susunod na araw at wala akong panahon para alagaan ka. Pumunta ka sa bahay ng iyong tiya at makipaglaro sa pinsan mong si Dapeng. Ayoko po. Magpakabait ka, Wenya. Dadalhin ko sa iyong paborito mong klase ng iba't ibang dekolor na lapis at lahat ng klase ng masarap na pagkain. Susunduin kita pagkatapos ng ilang araw. Ayoko po. Hindi ko po gustong makipaglaro kay Dapeng. Gusto ko pong makasama kayo at si ate.
Magpakabait ka, Wenya, at makinig sa akin. Hinihintay na tayo ng tiyo mo sa baba, okay? Tara na. Wenya, sabi mo susunduin ka ng inay mo ngayon. Bakit wala pa siya hanggang ngayon? Abala si inay, susunduin niya ako kapag dumilim na. Bakit ka palaging nandito sa bahay namin? Bakit hindi ka bumalik sa bahay nyo? Dapeng, oras na ng hapunan. Opo! Mayroon bang magandang nangyari sa eskwelahan ngayon? Nagkaroon kami ng paligsahan at ako ang nauna. Halika na, kumain na Galing. tayo, anak. Oo, sweet and sour na Dapeng, isda! Ito nang yung ina yung paborito mong pagkain. Yay! Dapeng, heto, kumain ka ng isda. Ito ang paborito mo, di ba? Ito Gusto mo ito? talaga. Oo. Kumuha ka pa Mabuti. ng sopas. Tapos kumuha ka pa para lumaki ka at maging malakas, tama? Wenya, anong gusto mong kainin? Ikukuha kita. Wala po. Wala po akong gustong kainin. Gusto ko lang po makasama ka. Magpakabait ka, Wenya, at makinig sa iyong tiya. Susunduin kita pagtas ng ilang araw, okay? Magpakabait ka, Wenya. Huy, Chen, ilang araw na lang bagong taon na. Magtatrabaho ka ba ulit hanggang bisperas ng bagong taon kaya ngayon? istorbohin kita kay Wenya ng ilang araw pa. Susunduin ko siya sa besperas ng bagong taon. Ah, okay lang. Sige, punta ka na. Nandito na tayo sa bahay. Bubuksan ko ang pinto. Wow! Wenya, nandito ka na! May dalang mga damit si inay para sa atin. Halika na. Wenya, binati mo na ba ang iyong tiyuhin? Kumusta, tiyo? Napakaganda. Wenya, para kang magandang prinsesa. Ate, tulungan mo akong soto. Okay. Napakaganda ng ribbon na yan. Ipakita mo kay inay. Sa akin kung magkano ginastos mo para sa dalawang bata yan. Bagong taon. At dinala mo rin ang mas bata dito. Lalo ka nagiging wala sa lugar. Tayo. Ang mga wang, hindi ang mga sang. Kung hindi mo paalisin ang bata yan dito ngayon, kakaasa ng magandang bagong taon. Ako ang ina ng bata. At dinala ko siya dito para sa bagong taon. Anong masama dyan? Wala ka ba talagang awa? Paano naging sagabal ang bata sa'yo? Matagal na kita pinagbibigyan. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko palalaki ng anak ng ibang tao. Kung hindi mo siya papalisin dito ngayon, ako magpapalit sa kanya dito. Anong gagawin mo? Tumibig ka! Bumalik ka dito! Inay! Huwag mong saktan si inay! Akala mo ba hindi kita kaya saktan? Ha? Paano mo malalakayin ang anak ng ibang lalaki? Hindi nahuhulog ang pera mula sa langit! Wenya, huwag kang umiyak. Dahil ganito, Lasing lamang ang iyong tiyuhin at gumagawa lang ng eksena. Wenjing, dalhin mo ang iyong kapatid sa bahay ng itay niyo.
At susunduin ko kayo pagkatapos ng bagong taon. Okay? Anak, hintayin mo lang na makabalik ang iyong tiyuhin at sabay tayo mag-uumpisa, okay? Bumalik na si Tiyo! Halika, Jingjing. Dalhin mo to sa silid ng iyong kapatid. Julian, makakapagpaliwanag ako. Makinig ka sa Di ba napag-usapan na natin to? Doon siya sa nanay niya sa bagong taon. Gusto mo lang mag-umpisa na naman. Hindi ba ako pwede maging masaya, ganon? Julian. Gabi na. At bagong taon pa. Nandito na rin lang ang mga bata. Pabayaan na sila magbagong taon dito. Hindi nga siya malagaan ng kanyang ina, kaya bakit ako magiging mabait? Nahayaan mo ba akong magdiwang ngayong bagong taon o hindi? Tumahimik ka na. So, ang sawa na ako sa ganito. Bahay ko to. Sinong nagpahintulot sa inyo dito magbagong taon sa bahay ko? Bahay ito ng aking itay at bahay ko rin Hindi to. mo to bahay. Batang ligaw ka. Wala may gusto sa'yo. Hindi ako ligaw na bata. Ikaw ay ligaw na bata. Hindi ako ganon. Ligaw ka. Ligaw. Hindi Ligaw. ako ganon. Ligaw ka. Wenya! Huwag ka makipag-away! Huwag ka makipag... Tama na, tigil. Ligaw ka na bata. Tigil! Ano nangyari? Sinaktan nila ako. Itay, Okay hindi ka ako ba? ligaw na bata. Siyempre naman hindi. Ikaw ay aking mabait na anak. Siyang ko. Sasabihin ko sa'yo. Ngayon din, kung nandito siya, aalis ako. At kung nandito ako, dapat wala siya dito. Mamili ka! Sige na, pumasok ka na sa loob. Wenjing, magpakabait ka at sundin mo ko. Dalhin mo ang iyong kapatid sa dating lugar ngayong gabi. At pupuntahan ko kay mamaya. Okay? Mabuti. Dala ko'y maliit na maleta sa kakaibang lugar. Nasa loob si itay, ngunit nasa labas si inay. Dala ko'y maliit na maleta sa minsan kong naging bahay. Nasa loob si inay, ngunit nasa labas si itay. Dala ko'y maliit na maleta, pagala-gala sa daan. Pagala-gala sa daan. Pagala-gala sa daan. Ang maliit kong maleta, ang tangi kong kasama. Ito ang tanging tahanan na di ko matatakasan. Wanya, halika, tara na. Nasaan ang aking tahanan? Sa malaking mundong ito, walang para sa akin. Sinong makapagbibigay ng tahanan na nasa aking mga Wanya, drawing matulog ka na pagkatapos ng at drawing. mga panaginip. Tahanay nasaan sa mundong napakalaki. Wala pa ring tahanan para sa akin. Sinong makapagbibigay ng tahanan na nasa aking mga drawing at mga panaginip. Itay, nandito na ako. Ate, huwag mo nang banggitin ang tungkol sa paghahanap ng kapareha ulit. Mas mapayapa ang lahat sa bahay magmula nang dinevorsyo ko si Chuyan ilang taon nang nakaraan. At hindi ba't nagkakasundo na kaming mabuti ni Wenya ngayon? Ay, nung maliit pa siya, hindi ko siya inalagaan. At talagang nasaktan ko siya. Malapit na ang kanyang eksamen para sa pagpasok sa kolehiyo. At gusto kong bigyan siya ng positibong kapaligiran. Huwag na tayong mag-isip ng kung ano-ano ngayon.
Okay, ate. Malapit na bumalik si Wenya. Kaya kailangan kong ibaba ang telepono. Paalam. Okay, paalam. Itay, nandito na ako. Andito ka na. Dalit magbihis ka na. Kain ka na. Isang buwan ka nawala. Nangayayat ka. Malapit na ang iyong eksamen. At alam ko na nag-aaral ka mabuti. Kaya naghanda ako ng masustansyang pagkain ngayon. Halika na. Paborito mo to. Sweet ang sour pork ribs. Wow. Sige, kumain ka pa. Itay, heto. Kumain ka rin ng marami. Okay. Mukha po kayong maputla. Kailangan mong alagaan ng iyong sarili. Okay lang ako. Ang pinakapangarap ko ang makapasok ka sa universidad para magkaroon ka ng magandang trabaho sa hinaharap. Para hindi ako mag-aalala. Itay, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Magiging matagumpay ako sa aking karera sa hinaharap, kagaya mo. Mabuti. Sige, kumain ka pa. Itay, Ano yun? matagal ko nang hindi nakikita si inay at si ate, kaya gusto ko sanang pumunta kina inay bukas. Tay, ano pong problema? Ang iyong inay, nasa ospital siya. Ano? Ayaw naming maapektuhan ang iyong pag-aaral, kaya hindi namin sinabi sa'yo. Ate, Wenya, kumusta si inay? ang sabi ng doktor, meron siyang pagdurugo sa utak. Mabuti na lang at nadala siya sa ospital kaagad. Kung tumagal pa, baka wala na sana silang nagawa para sa kanya. Maswerte si inay na buhay pa pagkatapos nito. Wenjing, nasaan si Tio? Huwag mong babanggitin ang iyong ama-amahan. Ginalit niya ng husto ang iyong inay kaya siya na ospital. Ano? Tia, ano talaga ang nangyari? Nag-uwi siya ng ibang babae sa bahay at nakita sila ng inay mo. Isipin mo, paano siya hindi magagalit? Maliban dito, kahit na nakita na niya ang kalagayan ng iyong inay ngayon, hindi lamang niya ito binabaliwala. Kinamkam din niya ang lahat ng ari-arian ng pamilya. Sobra na yan. Wenya, Kakausapin ko huwag siya ka para magkaliwanagan magpapalagas! niya. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang alagaan si inay at gumaling siya sa lalong madaling panahon. At hindi mo, kailanman dapat babanggitin ito sa kanya. Talagang hindi siya maaari mag-alala sa ngayon. Tama yun. Ang mahalaga sa ngayon ay ang alagaan ng iyong nanay. Wenjing, Wenya, marami akong dapat asikasuhin sa bahay at nandito kayo para alagaan ang inyong nanay. Uuwi na muna ako. Ate, masama ang pakiramdam mo. Sasabihin ko sa aking guro na hindi na ako titira sa paaralan na tutulungan kita. Inay! Inay! Inay, ano nangyari? Inay! Inay, huwag kang ganyan. Inay, huwag kang mag-alala. Nandito ako, Inay.
Inay, ito na po yung gamot niya. Inay, yung gamot niya po. Pamilya ni Tao Hui Chen, halos ubos na ang ibinayad niyo dito sa ospital. Kailangan niyo magbayad ulit sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kailangan naming ihinto ang gamot ng iyong ina. Anong ginagawa mo dito? Bahay namin ito, bakit hindi ako pupunta? Sino yan? Hinahanap ka niya. Wenya. Bakit nandito ka? Nasa ospital si Inay pero di mo man lang binigyang pansin o nagtanong kung kumusta na siya? Ang aking itay ang nagbayad sa pang-ospital niya. Pero wala na talaga kaming pera. Maaaring mo bang bayaran ang kanyang gastusin? Enya, hindi mo ba alam? Ang kainan ay nalugi nito mga nakalipas na taon. At maraming naging mga utang. Wala akong pera sa ngayon. Ganito na lang. Bumalik ka na doon at kapag nagkaroon ako ng pera, ipapadala ko sa inyo. Pinakasiwaan ng Inay ang kainan at ang negosyo ay laging maayos. Ngayong may sakit siya at kailangan ng pera, di pwedeng magmasid ka lang na walang ginagawa. Kahit ilabas mo na lang ang pera ni Inay para mabayaran ang gastusin sa pagpapagamot. Akala mo ba hindi kita bibigyan kung meron ako? Kaya lang wala akong pera sa ngayon. Nagsama kayo ng Inay ng maraming taon. Paano wala kang puso? Okay na. Ayoko na pag-usapan pa. Nagpasya na akong diborsyo ng iyong ina. Kaya huwag ka na pumunta dito, ha? Hala, sige. Naging umalis ka na mabuti dito. ang aking Inay Sige na. sa'yo. Layas na. Alis. Paano mo nagawa ito? Wala ka bang konsensya? Oh, Tay. Uminom ka ng gatas. Lalabas na sa ospital ang iyong inay sa loob ng 2 araw. Pero inari na ng iyong ama-amahan ang kanyang bahay. Wala siyang lugar na titirahan. Pag-usapan niyo ng iyong inay at tignan mo kung gusto niyang tumira sa ating bahay. Kilala mo siya, Tay. Masyado siyang mataas. At sa sitwasyong ito, hindi niya gugustuhin na manirahan sa atin. Napag-usapan na namin ni ate na hahanap kami ng mauupahan. Sige. Tutulungan ko kayong maghanap sa mga susunod na araw. Matulog ka ng maaga pagkatapos mo riyan. Okay. Inay, oras na para sa gamot mo. Ilagay mo dyan. Iinumin ko mamaya. Wenya, umupo ka dito. Meron akong sasabihin sa'yo.
Wenya, malaki ka na at kaya mong magsarili. Kung isang araw, bigla kong mawala, kailangan mo alagaan mabuti ang iyong sarili. Inay? Oh, okay ka na? Ba't mo sinasabi to? Makinig ka lang sa akin. Hindi mabuti ang kalusugan ng ate mo. At hindi niya kayang magtrabaho. Kaya sa hinaharap, alagaan mo siyang mabuti. Sa gayon, hindi ako mag-aalala. Inay, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Sigurado akong gagaling ka. Malapit ka nang magkolehiyo. At gusto ko sanang kumita pa ng mas maraming pera para mapag-aral kita sa ibang bansa. Pero, hindi lamang hindi ko kayo maalagaan. Naging pabigat pa ako sa inyo. Inay, huwag mo sabihin yan. Tingnan mo, malalaki na kami ni ate. Kaya kahit gaano pa kahirap ang ating buhay, basta kakayanan natin, malalabasan natin to. Huwag ninyo tong masyadong isipin, okay? Inay, matulog na kayo at huwag nang masyado pang mag-isip. Miss Zhang! Miss Zhang! Gusto ko sanang itanong, paano lutasin ang problemang ito? Sa katunayan, madali lang itong gawin. Paumanhin kailangan sagutin ang tawag na to. Hello? Ate? Anong nangyari? Nasa ospital si Itay. Gumawa sila ng mga pagsusuri at nasa huling yugtunan ng cancer sa atay. Ano? Cancer sa atay? Kailangan mo lang talagang pagtuunan ng pansin itong parting to. Naiintindihan mo ba ako? Oh, Wenya!
Itay. Wenya, nandito ka na. Huwag mo kong alalahanin. Bubuti rin ang kalagayan ko. Pagtunan mo ang iyong pag-aaral. Itay, huwag kang mag-alala. Pagbubutihin ko ang aking pag-aaral, sisiguraduhin kong makakapagkolehiyo ako. Hindi ko kailanman naisip na si Django ay magkakaroon ng kanser sa atay. Sira na ang kanilang bahay. Ang original na plano ko ay palakihin ang pabrika at humiram sa kanya ng pera. Ngunit ngayon, wala nang pag-asa dito. Gusto mo pa rin humiram ng pera sa kanya? Medyo malaki na ang nahiram natin sa mga nakalipas na taon at wala pa tayong nabayaran sa mga ito. Nakaratay na ang ina ni Wenya at si Django ay nasa ganitong kalagayan. Mahigpit ang pangangailangan nila ngayon ng pera. Ay, sa nakikita ko, dapat natin silang bayaran. Magbayad? Eh di ba wala ngang pera ang pabrika ngayon? Kailangan nating bayaran ng ating mga trabahador at magbigay din ng kaunti sa mga opisyal. Anong ibabayad natin sa mga yan? Tia! Tia! Uy, kamusta Wenya? Tiyo, naging abala ka ba nitong mga huling araw? Parehong may sakit ang aking inay at itay. At malapit na ang eksamen ko para sa kolehiyo. Hindi kaya ni ate na alagaan sila ng mag-isa lang siya. Maaari ka bang tumulong sa pag-aalaga sa itay kahit sandali? Sa palagay ko. Alam mo na nitong mga nakaraang taon, talagang abala kami sa aming negosyo. At kamakailan, inaayos namin ang pagpapalaki sa pabrika. Wala ring panahon ng iyong tiyo. Wenya, maraming gagawin sa pabrika. Kailangan na naming umalis ngayon, okay? Halika na. Halika na, bilis. Tiyo... Hello, Tia. Si Wenya po to. Malapit na po ang eksamen ko para sa kolehiyo. Magiging abala ako sa pag-aaral. Maaari ba bang alagaan si Itay? Wenya, abala ako sa trabaho at hindi talaga ako makakuha ng bakasyon. Okay. Miss Xiao? Oh, kamusta Wenya? Gusto ko sanang humingi ng 1 linggong bakasyon sa paaralan. Bakit ka humihingi ng napakatagal na bakasyon? Kailangan kong alagaan ang aking itay sa ospital. Kailangan niya ng maraming pagsusuri sa susunod na mga araw. Wenya, 3 linggo na lang bago ang eksamen para sa pagpasok sa kolehiyo. Mahalagang panahon ito.
Ngunit may sakit ang iyong itay kaya kailangan mo mag-isip ng paraan. Huwag mo itong hayaan na maging hadlang sa iyong pag-aaral. Apo, naiintindihan ko. Miss Xiao, alis na ako. Okay. Ay, napakabuting bata nitong si Wenya. Oo. Matalino siya, mataas ang kanyang mga grado. At kaya niyang makapasok sa kilalang universidad. Nakakalungkot na hindi siya naipanganak sa mas magandang pamilya. Nakaratay ang kanyang ina. At ang kanyang itay ay nasa ospital. Ay, kawawang bata. Ay, Naging mahirap talaga ang buhay ng batang yan. Kung magpatuloy na ganito, maapektuhan ang kanyang pag-aaral. Sayang lang kung hindi siya makakapasok sa kilalang universidad. Uy, Jen. Huwag mong masyadong seryosohin. Sabi nila, ang buhay ay puno ng saya at kalungkutan. At walang taong palaging maayos ang takbo ng kanyang buhay. Walang nakakaalam kung anong mga kabiguan ang haharapin nila o anong mga klaseng paghihirap ang mararanasan nila. 'Di ba? Ano sa palagay mo? Wenya, nandito ka na. Tignan mo kung sinong dumalaw. Oh, Tia Jeng, Tia Lee! Wenya, nandito ka na. Buti na padalaw kayo. Siguradong pagod ka. Maupo ka't magpahinga. Okay, nagdala kami ng mga prutas. Hugasan ko at ng mga kain tayo. Okay. O, pumunta tayo sa sala para makapag-usap. Wenjing, tulungan na kita. Lizzie, maraming taon na tayong magkaibigan at kilala niyo na ako. Palaban akong tao. At kahit ano pang ginagawa ko, ayoko nang napag-iiwanan. Nitong mga nakalipas na taon, para magkaroon ng magandang buhay at igalang ako ng mga tao, ipinaglaban ko ng gusto ang aking negosyo at kumita ng pera. Hindi ko inakala na sa ganito hahantong ang lahat sa bandang huli. Wala na akong anumang pag-aari ngayon. May sakit ako. At naging pabigat sa mga anak ko. Aaminin ko. Kung di dahil sa mga anak ko, wala nang dahilan para mabuhay pa ako. Uy, Jen, huwag ka masyadong malungkot. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon. Sasama ang loob ng kahit sinong makakaranas ng ganito. Alam mo, noong nakaraang mga taon, nagtrabaho ako gabi at araw para kumita ng pera. Para makapasok sa kolehiyo ang aking anak at tuluyan kong sinira ang aking kalusugan. Subalit hindi siya naging mabuti. Hindi lamang siya hindi nakapasok sa kolehiyo, nagsugal pa siya ng hindi ko alam. Isinugal niya lahat ng pera ng pamilya at nasangkot siya sa lahat ng uri ng away. Nakasakit siya. At nakulong ng 3 taon. Katulad mo ako noong panahong yun. Pakiramdam ko bumagsak ang langit sa akin at palagi akong umiiyak. Iniisip ko, paano ako nagkaroon ng anak na walang silbi? Na nagdulot sa akin ng kahihiyan. Naramdaman ko rin na wala akong mukha na magpatuloy sa pamumuhay. Tia, bakit napakasakit ng buhay ng mga tao? Napakaganda sana kung ang mga bagay-bagay ay hindi napakahirap. Noong mga panahong yun, ganyan din ako mag-isip. Bakit napakasakit ng buhay ng mga tao? Bakit hindi natin matakasan ang ating pasakit? Noong nagsimula akong maniwala sa Diyos at maintindihan ng katotohanan mula sa mga salita ng Diyos, nagsimula akong maintindihan ng mga bagay. Ang katiwalian ng tao ay napakalalim, may kahulugan, sa likod ng lahat ng pagdurusang ito. Naniniwala ka sa Diyos? Oo. Maniwala sa Diyos? Noong wala na akong ibang mapuntahan, isang kasamahan ng nagbahagi ng ebanghelyo sa akin, sinabi niya na ang tao ay nilikha ng Diyos, na ang Diyos ang naghahari sa kapalaran ng tao. Kung saan nanggagaling ang tao, kung saan sila pupunta, at na ang buhay ng tao ay inayos lahat ng Diyos. Sinabi niya na kung maniniwala tayo sa Diyos, talagang mauunawaan natin ang mga bagay tungkol sa buhay ng tao. Kahit ano pang mga paghihirap, kagipitan o dagok, at kabiguan, ang mararanasan natin sa ating buhay, ang lahat ay mabuting kagustuhan ng Diyos. Naniniwala tayo sa Diyos at sumailalim sa mga mahihirap na sitwasyon. Hinahayaan tayong maunawaan ng katotohanan at makita ang mga gawain ng Diyos para makamtan ng pangangalaga at proteksyon ng Diyos at tahakin ng tamang landas. Kung mahahanap natin ang katotohanan, magdadasal sa Diyos at aasa sa Diyos para sa lahat ng mga bagay. Poprotektahan at aalagaan niya tayo.
Bibigyan niya tayo ng paraan at lulutasin ang ating mga paghihirap, ating mga problema. Ang aking kasamahan ay naging saksi rin sa mga salita at gawain ng Diyos sa mga huling araw. At binigyan niya ako ng aklat ng mga salita ng Diyos. Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Magmula noon, binabasa ko ang mga salita ng Diyos araw-araw at madalas na nagdarasal sa Kanya. Binuksan ko ang aking puso at ibinahagi ang mga paghihirap ko sa Diyos. Kasama ang aking mga kapatid, nagkaroon kami ng pagbabahagi ng Kanyang mga salita. Sa paglipas ng panahon, naunawaan ko na tunay na nasa kamay ng Diyos ang kapalaran ng sangkatauhan. At ang Diyos ang naghahari at nagsasaayos sa mga buhay ng mga tao. Tayong mga tao ay nabubuhay ng may maraming pasakit. Dahil tayo ay itiniwali ni Satanas. Lahat tayo ay malayo sa Diyos. Tinalikuran natin ng Diyos. Wala na sa atin ang Kanyang pangangalaga at proteksyon at nahulog sa kapangyarihan ni Satanas. Tayo ay nilinlang at pinahirapan ni Satanas. Ang ating buhay ay pagdurusa at trahedya. Alam ko rin na ang mga tao ay nabubuhay para sa mukha at kalayawan at para sa katanyagan at estado. Ang lahat ng ito ay mga pagpapahirap ni Satanas sa sangkatauhan. Sa ganitong pamumuhay, paanong hindi magdurusa ang mga tao? Sa wakas, nakita ko ang mga ito ng malinaw. Yun pala, hinahayaan ng Diyos ang mga tao na magdusa ng ganito para makita natin ng malinaw kung paano pinahihirapan at itinitiwali ni Satanas ang sangkatauhan. Ito lamang ang paraan para tanggihan at kamuhian natin si Satanas at humarap sa Diyos at magdasal sa Kanya, hangaring mabuhay ayon sa Kanyang mga salita. At tuluyang iwaksi ang mga gapos ng laman at kasalanan at matamo ang pagliligtas ng Diyos. Ito ang kagustuhan ng Diyos. Ang lahat ng ito ay ang aking pagliliwanag at pagpatnubay sa akin mula sa mga salita ng Diyos na nagpaunawa sa akin ng ilang katotohanan. Tuluyang maunawaan ang mga bagay na ito at maramdaman sa aking puso na tanging ang pagmamahal ng Diyos at tanging ang Diyos ang makakapagligtas. Sa lahat ng mga taong ito ng paniniwala sa Diyos, nakita ko ang Kanyang pamamatnubay, Kanyang proteksyon at Kanyang pagliligtas sa maraming bagay. Ang aking puso ay lumiwanag ng lumiwanag. Nararamdaman ko na ang paniniwala sa Diyos ay tunay na dakila at talagang tamang landas ng buhay. Ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay napakalinaw na ipinapaliwanag ang ugat ng pagdurusa ng mga tao. Tingnan natin lahat ng Kanyang mga salita at mauunawaan niyo ito. Gusto ko rin makita. Okay, sabay nating basahin ang mga ito. Sinasabi ng makapangyarihang Diyos. Sina Adan at Eva, na nilalang ng Diyos sa pasimula, ay mga banal na tao. Ibig sabihin, habang nasa hardin ng Eden, sila ay banal. Walang bahid ng karumihan. Sila rin ay tapat kay Jehovah at wala silang alam tungkol sa pagkakanulo kay Jehovah. Ito ay dahil sa wala silang paggambala ng impluensya ni Satanas. Walang kamandag ni Satanas. Ano pat sila ang pinakadalisay sa lahat ng sangkatauhan. Sila ay nakatira sa hardin ng Eden. Hindi na bahira ng anumang dumi. Hindi na angkin ng laman. At nasa pag-aalang-alang kay Jehovah. Sa dakong huli, nang sila ay tinukso ni Satanas, nagkaroon sila ng kamandag ng ahas at ng pagnanasa na ipagkanulo si Jehovah at namuhay sila sa ilalim ng impluensya ni Satanas. Ang kanilang kaisipan ay napuno ng kasamaan at karumihan, walang kabutihan at kabanalan. Hindi ba't ito si Satanas? Ang sangkatauhan ay umunlad sa loob ng 10,000 mga taon ng kasaysayan upang marating ang kanilang kinaroroonan ngayon. Ngunit, ang aking orihinal na nilikha ay matagal nang lumubog sa pagkahamak. Hindi na sila ang aking sadya at kaya ang mga tao. At batay sa aking tingin sa kanila ay hindi nakarapat-dapat sa pangalang sangkatauhan. Para silang mga latak ng sangkatauhan, ninakaw ni Satanas. At mga naglalakad na naaagnas na bangkay na sinaniban ni Satanas at dinamitan. Ang mga tao ay hindi man lang naniniwala sa aking pag-iral o tinatanggap ang aking pagdating. Ginagawang tiwali ni Satanas ang mga tao sa pamamagitan ng edukasyon at impluensya ng mga pambansang pamahalaan at ng mga sikat at dakila. Ang mga kasinungalingan at kabalighuan nila ay nagiging buhay at kalikasan ng tao. Ang bawat isa'y makasarili at kinukuha ng dyablo ang pinakahuli ay isang sikat na makademonyong kasabihan na naitanim na sa bawat isa at nagiging buhay ng tao. May iba pang ilang pilosopiya ng mga salita ng buhay na katulad rin ito. Tinuturuan ni Satanas ang mga tao sa pamamagitan ng mainam na kulturang tradisyon ng bawat bansa. At idinudulot na bumagsak at malamon ng sangkatauhan sa isang malawak na kalaliman ng pagkawasak. At sa huli, sisirain ng Diyos ang mga tao dahil naglilingkod sila kay Satanas at nilalabanan nila ang Diyos. Basahin natin ang isa pang sipi. Sa maraming mga taon,
Ang mga kaisipan na pinananaligan ng mga tao para sa kanilang pananatiling buhay hanggang sa punto na sila'y nagiging mapanlinlang, may karuwagan at kasumpa-sumpa. Hindi lamang sila kulang sa matibay na paninindigan at kapasyahan, subalit sila rin ay naging ganid, mayabang at matigas ang ulo. Sila ay lubos na nagkukulang sa anumang kapasyahan na dumaraig sa sarili. At higit pa, sila'y walang kahit kaunting katapangan upang iwaksi ang mga pamumuna ng mga madidilim na impluwensyang ito. Ang mga kaisipan at mga buhay ng mga tao ay bulok. Ang kanilang mga pananaw sa paniniwala sa Diyos ay nanatiling di matingnan sa kapangitan. At kahit kapag ang mga tao ay nagsasalita tungkol sa kanilang mga pananaw sa paniniwala sa Diyos, ito ay tahasang di kayang pakinggan. Ang mga tao ay naduduwag lahat, walang kakayahan, kasumpa-sumpa, gayon din ay marupok. Sila ay hindi nakadarama ng pagkainis para sa mga puwersa ng kadiliman at hindi sila nakadarama ng pagmamahal para sa liwanag at sa katotohanan. Sa halip ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mapaalis sa mga ito. Mula sa panahon na ang tao ay unang nagkaroon ng araling panlipunan, ang isip ng tao ay naging abala sa agham at kaalaman. Doon ang agham at kaalaman ay naging kasangkapan para sa pamumuno ng sangkatauhan. At doon ay wala ng sapat na puwang para sa tao upang sambahin ang Diyos. At walang kanais-nais na mga kondisyon para sa pagsamba sa Diyos. Ang posisyon ng Diyos ay lumubog ng lalo pang mas mababa sa puso ng tao. Ang isang mundo sa puso ng tao na walang lugar para sa Diyos ay madilim. Walang laman, saka walang pag-asa. At kaya lumitaw ang maraming mga panlipunang siyentipiko, mananalaysay at mga politiko upang magpahayag ng teorya ng araling panlipunan. Ang teorya ng ebolusyon ng tao at iba pang mga teorya na sinasalungat ang katotohanang nilikha ng Diyos ng tao upang punuin ang puso at isip ng tao. At sa ganitong paraan, yaong naniniwala na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay ay naging lalo pang kakaunti at yaong naniniwala sa teorya ng ebolusyon ay naging lalo pang dumami ang bilang. Parami ng parami ang mga tao na itinuturing ang talaan ng gawain ng Diyos at kanyang mga salita sa kapanahunan ng lumang tipan bilang mga alamat at mga kathang isip. Sa kanilang mga puso, ang mga tao ay nagwalang bahala sa karangalan at kadakilaan ng Diyos. Sa doktrina na ang Diyos ay umiiral at tumahawak ng dominyon sa lahat ng bagay. Ang pagpapanatili ng sangkatauhan at ang kapalaran ng mga bayan at mga bansa ay hindi na mahalaga sa kanila. Nakatira ang tao sa isang hungkag na mundo na iniintindi lamang ang pagkain, pag-inom at paghahangad ng kasiyahan. Wenya, sige, ipagpatuloy mong pagbabasa. Okay. Ang tao ay naglakad ng mahabang panahon kasama ang Diyos, ngunit hindi alam ng tao na ang Diyos ang namumuno sa kapalaran ng lahat ng bagay at mga buhay na nilalang, o kung paano isinasaayos o pinamamahalaan ng Diyos ang lahat ng bagay. Ito ay isang bagay na sadyang mailap sa tao mula pa sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyang araw. Sa kung anong dahilan kung bakit ito ay hindi dahil sa ang paraan ng Diyos ay masyadong mailap, o dahil ang plano ng Diyos ay dapat pang mapagtantuhan, kundi dahil ang puso at espiritu ng tao ay masyadong malayo sa Diyos. Kung kaya't kahit ang tao ay sumusunod sa Diyos, siya ay walang kamalay-malay na nananatili sa paglilingkod kay Satanas. Walang aktibong naghahanap ng mga yapak o wangis ng Diyos. At walang nagnanais na mamuhay sa pangangalaga at pag-iingat ng Diyos. Sa halip, sila ay handang umasa sa kaagnasan ni Satanas at kasamaan upang iangkop sa mundong ito at sa mga patakaran ng buhay na sinusunod ng makasalanang sangkatauhan. Sa puntong ito, ang puso at espiritu ng tao ay isinasakripisyo kay Satanas at siyang bumubuhay dito. Higit pa rito, ang puso at espiritu ng tao ay naging lugar kung saan si Satanas ay maaaring manirahan at naging akmang palaruan ito. Sa paraang ito, ang tao ay walang kamalay-malay na nawawala sa kanya ang pag-unawa ng prinsipyo ng pagiging tao at ang halaga at layunin ng pag-iral ng tao. Ang mga batas mula sa Diyos at ang tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao ay unti-unting naglalaho sa puso ng tao. At hindi na naghahanap ang tao o nagbibigay pansin sa Diyos. Sa paglipas ng panahon, ang tao ay hindi na nauunawaan kung bakit nilikha ng Diyos ang tao, ni hindi niya maintindihan ang mga salitang nagmula sa bibig ng Diyos o mapagtanto ang lahat ng galing sa Diyos.
Nagsimula ang tao na labanan ang mga batas at kautusan mula sa Diyos. Ang puso at espiritu ng tao ay naging mapurol. Nawawala na sa Diyos ang taong kanyang orihinal na nilikha, at nawawala na sa tao ang ugat ng kanyang pinanggalingan. Ito ang pighati ng sangkatauhang ito. Ano ang iyong pakiramdam pagkatapos basahin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos? Talagang napakalalim ng mga salitang ito. Wala pa akong narinig na ganito noon. Magbahagi ka pa. Ang dahilan kung bakit napakadilim at napakasama ng mundo. Bakit napakatiwali ng mga tao at punong-puno ng pasakit ang ating mga buhay. Ang lahat ng ito'y direktang nauugnay sa pagtitiwali ni Satanas sa sangkatauhan. Malinaw na ipinaliwanag ng makapangyarihang Diyos ang lahat ng ito. Tanging pagkatapos sumailalim ang mga tao. Sa mga pagdurusang ito nila mararamdaman ng kadiliman ng mundo na ang sangkatauhan ay napakatiwali at na kailangan nila ang pagliligtas ng Diyos. Sa loob ng ilang libong taon, ginagamit ni Satanas ang ateismo, materialismo at evolusyonismo. Lahat ng uri ng mga kamalian at maling akala para linangin at lasunin ng mga tao. Ginagamit ito ang lahat ng uri ng demonyo at tanyag na tao para itanim ang lahat ng klase ng kasinungalingan sa puso ng mga tao. Kagaya ng ang bawat isa ay makasarili at kinukuha ng dyablo ang pinakauli. Pera ang nagpapaikot sa mundo. Ang tao ay namamatay para sa pera, ang ibon para sa pagkain. Ang kapalaran ng tao ay nasa kanyang kamay. Ang karunungan ay makakapagpabago ng kapalaran. At mayroon pang silang gamit ang isip mamumuno at mga gamit ang kamay pinamumunuan. Walang Diyos sa mundo. Kailanman ay walang tagapagligtas. Masusupil ng tao ang kalikasan at iba pa. Tinanggap ng mga tao ang mga lasong ito mula kay Satanas bilang katotohanan. Ang tingin nila dito ay matatalinong lumang kasabihan. At umaasa sa mga ito ang kanilang mga buhay. Lahat sila ay may mga disposisyong mayabang at pagpapahalaga sa sarili. Sila ay masyadong bilib sa sarili, hindi nakikinig kanino man. At talaga makasarili, manilin lang. At punong-puno ng kasinungalingan. Dinadaya at sinasaktan ng isa't isa. At hindi nagtitiwala sa sino man. O walang malalim na relasyon kanino man. Nagtatayo ng pader ang mga tao sa pagitan ng isa't isa. At nag-iingat sa lahat. Sadyang hindi makasundo ng mga tao ang isa't isa. Kung maging pabaya sila kahit kaunti lang magkakaroon sila ng mga kaaway. Hindi ba kayo sang-ayon dito? Ang lahat ng ito ay totoo. Walang sino man ang may pagkatao. Anong problema ang tinutukoy nito? Na napakalalim ng katiwalian ng mga tao at ang kanilang mga puso'y masama. Sinasamba ng lahat ng tao ang pera at kapangyarihan. Mas nakakahiyang maging mahirap kaysa maging bayarang babae. Wala nang nagbibigay halaga sa kabanalan at moralidad. Pero nag-aaway-away sila dahil sa pera, katanyagan at kayamanan at nagpapakana para makamit ang estado. Diadaya ang isa't isa, pinapatay ang isa't isa, hindi tumitigil ang mga tao para makamit ang kanilang pansariling mga layunin. Makakaya nilang gumawa ng anumang karumal-dumal na bagay at makakaya nilang gumawa ng anumang kasalanan. Kahit sa pagitan ng mga magulang at mga anak, sa pagitan ng mag-asawa, mayroong pandaraya, pagsasamantala at pagtataksil. Ginagawa ng bawat isa mga bagay para sa kanilang pansariling pakinabang, kakulangan ng konsensya at katwiran. Tama ka. Wala nang nagpapahalaga sa kanilang konsensya, ngunit lagi silang nag-iingat sa ibang mga tao. At walang nakakaalam kung kailan sila mabibiktima madadaya ng iba. Nakakapagod talaga ang buhay. Sa iyong palagay, paano hindi magiging masakit ang ating mga buhay sa ganitong napakatiwali at napakasamang mundo? Kung hindi tayo maniniwala sa Diyos at hindi tatahakin ang tamang landas ng buhay at aasa lang sa mga kasinungalingan ni Satanas at lahat tayo nabubuhay sa kasalanan at nasaktan hanggang sa tayo ay hindi na tao o multo, maaari bang magkaroon ng kapayapaan sa ganitong paraan? Maaari bang magkaroon ng kaligayahan na matatamasa? Hindi. Ang lahat ay lubos na masama at wala na talagang kabaitan ng tao. Ang pamumuhay sa mundong ito ay puro pagdurusa. Ito ay totoo. Bawat pamilya ay may sariling mga paghihirap at ang bawat tao ay may sariling pasakit. Kung titingnan mo ang paligid natin, sinong pamilya ang nagkakasundo? Sino ang may masayang buhay? Ang bawat pamilya ay may sariling mga pakikibaka. Mahirap ito, nakakapagod para sa lahat. Kung ang mga tao ay naniniwala sa Diyos, hinahangad ang katotohanan at tinatahak ang tamang landas ng buhay, sila ay pagpapalain ng Diyos. At ang sangkatauhan ay hindi sana napakatiwali at wala sana silang masyadong pasakit sa kanilang mga buhay. Nakakalungkot. Nakakaunting tao ang tunay na naniniwala sa Diyos. Nakakaunti ang totoong nagmamahal sa katotohanan. Lalo na sa China,
kung saan ang ateísta na partidong komunista ay sinusupil ang mga iglesia at inuusig ang mga naniniwala. Sa ganitong uri ng bansa na tumututol sa Diyos, talagang walang pagpapala galing sa Kanya. Kung kaya ang lipunan ng China ang pinakamasama at pinakamadilim. Kaya ang mga buhay ng mga tao sa China ang pinakanakakapagod at pinakamasakit. Ang lahat ng ito ay totoo. Kung wala ang Diyos para gumawa at iligtas ang sangkatauhan, lahat sana tayo ay namumuhay sa gitna ng kasalanan at walang makakatanggal mula sa panloloko at pananakit ni Satanas. Lahat ng sinasabi niyo ay totoo. Ang lahat ng tao ay ipokrito sa isa't isa. Dinadaya ang bawat isa at ginagamit ang bawat isa. Talagang totoo ng mga tao ay kaibigan lamang sa panahon ng kasiyahan. Kung ikaw ay may pera at impluwensya, tinitingala at pinupuri ka ng lahat. Ngunit sa sandaling maghirap ka na, tapos na ang lahat. Walang may gustong magkaroon ng kaugnayan sa'yo at mas lalong walang gustong tumulong sa'yo. Totoong kapag ang tao ay nahaharap sa mga problema, pinagtatawanan sila ng lahat. Isipin niyo ito. Nung kaya ko pang magpahiram ng pera, lahat ng mga kaibigan at mga kamag-anak ay gustong mapalapit sa akin. Ngunit magmula nang ako'y nagkaroon ng malalang karamdaman, lahat sila ay umiiwas sa akin at ni isa ay walang gustong tumulong. Ang lalong masakit para sa akin ay kahit ang sarili kong asawa na nakasama ko ng mahigit 10 taon, ay hindi lamang niya ako pinagtaksilan, kundi sinamantala niya ang pagkakataon para kamkamin ang pag-aari ng pamilya. Malinaw ko nang nakikita ngayon. Ang mga relasyon ng tao ay mga pagpapalitan lang ng pera, mga pagpapalitan ng pakinabang. Lahat ay hungkag sa damdamin at hindi sila maaasahan. Ano ang pag-aasawa o pagmamahal? Lahat ay patibong at ito ay impyerno. Napakaganda na tayo ay nakakapag-usap ng ganito ngayon. Parang tanging ang paniniwala sa Diyos ang tamang landas para sa mga tao. Kung walang pangangalaga at proteksyon ng Diyos, ang lahat ng buhay ng tao ay pagdurusa. Ang paglihis sa Diyos ay hindi paraan para mabuhay. Huizen, ngayon nakikita mo na ng malinaw ang kadiliman at kasamaan sa mundo ng tao. At nababatid mo na tanging paniniwala sa Diyos ang tamang landas. Yan ay napakaganda. Inililigtas ng Diyos ang mga totoong naniniwala sa Kanya. Naranasan mo ang mga paghihirap na ito. Maaari kang humarap sa Diyos at tanggapin ang Kanyang pagliligtas. Ito'y napakaganda. At ito'y nakabalat kayong pagpapala. Talagang nagagawa kong tanggapin ang mga bagay sa pamamagitan ng inyong pagpapaliwanag sa pananampalataya sa Diyos sa ganitong paraan. Naranasan ko ang mga paghihirap na ito at nagdusa ng ganito at ngayon ko lamang nauunawaan kung bakit. Gumagabi na. Kumain muna tayo at pagkatapos ipagpatuloy natin ang ating pag-uusap. Okay, magpahinga ka at maghahanda ako ng hapunan. Tia, ipagpatuloy mo ang pakikipag-usap kay Inay at Tama, maghahanda ipapakita ko ang aking galing ngayon sa pagluto. Mabuti. Okay. Sige po, kumain muna kayo ng prutas. Salamat. Napakabait nilang mga bata. Huwag kang mag-alala at nang mas mabilis kang gumaling. Wenya, napansin mo bang habang nag-uusap sila masayang Inay ngayon? Napansin ko nga nakangiti siya ngayon. Oo, matagal ko nang hindi siya nakitang ngumiti. Totoo. Tutulong din ako. Oh, Tia, pagkatapos marinig ang mga sinabi ninyo ngayon, talagang gumaan ang pakiramdam ng aking inay. Salamat sa Diyos. Ngayon ko lamang naunawaan na ang buhay ng mga tao ay napakasakit dahil lahat sa hindi paniniwala sa Diyos paglayo nila sa Kanya at dahil kay Satanas. Tia, marami kayong nauunawaan tungkol sa Diyos. Oo, ang paniniwala sa Diyos ay talagang maganda at magagawa ninyong maunawa ng napakaraming bagay. Tia, mag-usap pa tayo pagkatapos ng hapunan. Okay. Ang makapangyarihang Diyos ay naghayag ng maraming katotohanan at nagbunyag ng maraming misteryo. Malino niyang ipinaliwanag kung paano tayo dapat mabuhay para makamit ang pagpapala ng Diyos at kung ano ang tamang landas. Hanggat binabasa natin lalo ang kanyang mga salita, marami tayong mauunawaan tungkol sa katotohanan.
Tingnan mo. Ang lahat na nilikha ng Diyos ay napakaganda. Kaya dapat kang sumasamang mamasyal. Oo. Nakakagaan ng pakiramdam ang pamamasyal. Pagkatapos ng pakikinig sa inyong pagbabahagi sa mga salita ng makapangyarihan Diyos nitong mga nakarang araw, talagang nabuksan ang aking puso. Dati naniniwala ako na ang bawat isa ay para sa kanyang sarili at kinukuha ng dyablo ang pinakahuli. Silang mga nagpapagod gamit ang isip ay sasakupin ng iba at silang mga nagpapagod gamit ang kanilang kamay ay sakop ng iba. At ang kapalaran ng isang tao ay nasa kanyang sariling kamay, pera ang nagpapaikot sa mundo. Ang lahat ng kasabihang ito ay sadyang totoo. Ang mundo ay talagang ganyan. Ang pera ay kapangyarihan at inaayos nito ang takbo ng lahat sa mundo at hinahayaan ng mga tao na mabuhay na may dignidad at kaligayahan. Kung kaya dati palagi ako nagkakandara pa sa pamamahala sa aking negosyo. Determinado na kumita ng maraming pera. Ang naging bunga, palagi ako nagmamadali sa buong buhay ko. At ngayon, naging ganito. Ang mga malasatanas na kamaliang ito ay nagdulot sa akin ng malaking pinsala. Kung hindi ko nabasa ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, napatay na sana ako ni Satanas nang di ko namamalayan ang nangyayari. Nauunawaan ko na ngayon. Walang ibinibigay ang mga malasatanas na kamalian sa mga tao kundi pasakit at kadiliman. Totoo yan. Napakalinaw na ipinapahayag ng makapangyarihang Diyos ang ugat ng kasamaan at kadiliman ng mundo. Parang maraming bagay ang mauunawaan mula sa paniniwala sa Diyos at pagbabasa sa kanyang mga salita. Ang katotohanan ng pagtitiwali ni Satanas sa sangkatauhan ay malinaw na nakikita at ang pasakit na ito ay talagang matatakasan. Talagang totoo yan. Pagkatapos kong maniwala sa Diyos ng ilang taon at sa pagbabasa sa kanyang mga salita bawat araw, bago ko pa ito nabatid na unawaan ko na ang maraming katotohanan. Natamo ang pag-intindi sa ilang mga kamalian at kasinungalingan ni Satanas. At hindi na pinapahalagahan ng makamundong mga bagay. Kayamanan, katanyagan, estado, at karera. Ang mga ito ay hindi kaligayahan. Walang kasiyahan sa mga ito. Sa aking palagay, ang pamumuhay sa loob ng tiwaling laman at palaging pamumuhay para sa katanyagan at estado ay pagdurusa. Napakalala ng pagdurusa kaya nagdudulot ito ng mga karamdaman. Iyan mismo. Talagang ganyan. Inay! Tia! Wenya, Nakakuha na ako ng tubig! Mayroong pavilion sa banda roon. Pumunta tayo, tumupo doon. Sige, tutulak ka siya. okay. Kapag ang isang tao ay naniwala sa Diyos at hinahangad ng katotohanan at mabuhay ayon sa kanyang salita, taglay ang presensya ng Diyos, nauunawaan ang tatamuhang katotohanan at maging komportable at mapayapa. Tanging ito ang dakilang kaligayahan. Ilalagay ko ang aking puso sa paniniwala sa Diyos at sa paghahangad sa katotohanan. At hindi na ako nababahala sa mga bagay gaya ng pera, katanyagan o estado. Kahit na ako ay mas mahirap at mayroong mas kaunting material na kasiyahan, kasama ko ang Diyos at nasa akin ang pamamatnubay ng kanyang mga salita. Nagbibigay ito ng kaaliwan sa aking puso. Mayroon akong nasasandalan, kaya ako ay masaya at maligaya. Walang halaga ng pera ang makakabili nito. Hindi nakakapagtaka na mukhang masaya ka nga ngayon. Mas masayahin ka na kaysa dati. Para kang ganap na ibang tao. Ang paniniwala sa Diyos ay talagang dakila. Oo, isipin mo. Kung hindi tayo naniniwala sa Diyos at hindi taglay ang katotohanan, ang alam lang natin ay ang makibaka laban sa kapalaran, umasa sa sariling pagsisikap at makibaka ng mag-isa. At kahit na tayo ay may pera, estado at kapangyarihan, mababago kaya nito ang ating kapalaran? Lahat tayo ay nakakita na ng mga hindi naniniwala na kahit na mayaman ng pamilya nila, may marangyang bahay at may magarang sasakyan, hindi sila mapalagay at wala silang kapayapaan at kaligayahan. Walang sino mang makakatakas sa hungkag na pakiramdam at pagdurusa. Maraming gumagamit ng mga droga at namamatay. Ang ilan ay nagpapakamatay. Ito'y totoong nangyayari. Masasabi ba ninyo na kapag dumating ang delubyo, maililigtas ba ng pera, katanyagan at estado ang tao? Kahit gaano pa karami ang pera at kapangyarihan ng isang tao, mamamatay din sila kapag dumating ang dilubyo. Sigurado yan. Hindi ba't noong nangyari ang tsunami sa Indian Ocean, ang mga may pera at kapangyarihan ay namatay din? Tama yan. Tayo na naniniwala sa Diyos ay naiiba. Kung mas babasahin natin ang kanyang salita, mauunawaan natin ang katotohanan at kanyang kagustuhan. At makikita ng mas malinaw ang mga bagay. Malalaman natin kung anong klaseng tao ang pinagpapala niya. Hahangarin natin ang katotohanan, isasabuhay ito ayon sa kanyang mga salita at gagawin ng kanyang mga ibinibilin. Sa ganitong paraan, maiiwasan ng kasamaan at itatakwil ang panlilinlang at gapos ni Satanas at tatahakin ng tamang landas sa buhay. Kapag nakamit natin ang katotohanan dahil sa ating pananampalataya, may itatakwil natin ang kasalanan at mabubuhay ayon sa kanyang salita at poprotektahan niya tayo sa dilubyo.
At kahit gaano pa kalaki ang dilubyo, hindi tayo mamamatay. Hui Chen, hindi ba't ito ang pinakadakilang pagpapala? Oo. Ngayon ko lang naunawaan na tanging sa paniniwala sa Diyos natin makakamit ang proteksyon, kapayapaan at kaligayahan ng Diyos. Kung tayo ay lalayo sa Diyos, hahanapin ng kaalaman, kayamanan, estado at katanyagan. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan at hungkag. Kahit gaano pa karunong ang isang tao, hindi nito mababago ang kanilang kapalaran o maibibigay sa kanila ang kaligayahan. Shinming, talagang ang magandang maunawaan ng katotohanan. Ang pakikinig sa iyong pagbabahagi sa mga salita ng makapangyarihang Diyos ay parang pagbukas ng bintana, mas maliwanag. Pakiramdam ko rin na mayroon akong masasandalan at hindi na ako masyadong nalulungkot. Inihahayag ng makapangyarihang Diyos ang katotohanan para tayo ay mailigtas mula sa pananakit ni Satanas. Tanging ito ang tunay na pagmamahal. Handa akong tanggapin ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Basahing mabuti ang kanyang mga salita at sumunod sa kanya. Salamat sa Diyos. Tia, naging sobrang malungkot ang aking inay nitong nakaraan at madalas mag-isa tumiiyak. Kahit anong sabihin namin ay parang hindi nakatulong. Sumasama ang loob naming magkapatid na nakikita siyang nagdurusa at hindi namin alam kung ano ang gagawin. Magmula nang kayo'y nagbabahagi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, lumiwanag ang kalooban ni inay at binabago na niya ang kanyang buhay, sumusunod sa makapangyarihang Diyos. Talagang maganda. Salamat sa Diyos. Parang ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay tunay na nakakapagbago sa puso ng tao at nalulutas ang aming mga paghihirap at pagdurusa. Maniniwala na rin ako sa makapangyarihang Diyos. Babasahin mabuti ang kanyang mga salita at susunod. Inay, tingnan mo. Ganyan ang pagbalot mo? Hindi masama. Tama, Nagsisimula palakasin mo lang pa ang siya loob niya. matuto. Sige, subukan mo ulit. Okay. Oo nga pala. Mag-i-examine na si Wenya sa kolehiyo. Kailangan niyang mag-aral. At abala rin siya sa pag-aalaga sa kanyang ama. Napagkasunduan namin na, pansamantala, si Sister Lee at ang kanyang asawa ay tutulong sa pag-aalaga sa kanyang ama. Para siya'y makapag-aral ng walang ibang aalalahanin, okay? Oo. Para makapagpagaling ka ng mapayapa at hindi masyadong mag-aalala. Hindi ko mapapayagan yan. Ang lahat ay nagbabahagi sa ebanghelyo at gumaganap ng tungkulin. Abalang-abala na kayo. Hindi namin maaaring gambalain ang aming mga kapatid. Lahat tayo magkakapatid at dapat nating mahalin ng isa't isa. Dapat nating tulungan ng sinumang nahihirapan. Oo. Tama. Maraming salamat sa inyo mga tiya. Hindi mo na kailangang sabihin Okay lang yan. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng ito ay pagmamahal ng Diyos sa atin. Tinatanggap namin ito mula sa Diyos. Mahal niya tayo. Mauunawaan mo rin ito paglipas ng panahon. Salamat sa Diyos. Wenya, nakabalik ka na. Maraming salamat po sa pag-alaga kay Itay. Salamat po. Okay lang. walang problema. Tiya, napalitan ko na ang tubig. Mabuti, lagay mo lang dyan. Okay. Lilinisin ko ang silid. Okay. Wow. Nakabalik ka na. Wenya, Ang lahat ay napakalinis. Maraming salamat, Tia. Huwag ka naman masyadong formal. Hindi mo kailangan sabihin yan. Lahat tayo ay mga tao ng bahay ng Diyos. Halika, ibigay mo na sa akin ang Huwag iyong na po, ako na Kung lang. nagiging formal ka na naman sa akin, hindi na kailangan. Halika, magpahinga ka muna saglit at malapit na tayong kumain. Wenya, huwag palaging kumain ng instant noodles. May sopas na pulang bitswela sa kaldero. Initin mo na lang at kainin mo, Sister Lee. Tia, ano pong ginagawa niyo? Mga dahon nito na pinitas namin ang iyong tiyawang sa bundok nung nakaraang araw. Hinugasan at pinatuyo ko na ang mga ito. Mainam ito para sa karamdaman ng iyong ina. Maraming salamat, Tia. Walang anuman. Halika, ilalagay ko sa iyong bag. At para inumin ito, magpakulo ng tubig tuwing umaga. Maglagay ng kaunti lang sa kaldero.
Wenya, tapos ka na ba sa iyong examen? Opo, natapos ko na. Ako na po ang gagawa niyan. Okay, eto. Hitay? Hitay, anong nararamdaman mo? Hitay! 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 Doktor! Si tatay ko! Bilisan niyo! Tay! 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 Dok! Nurse! Dali! Tay! 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 Doktor! Sir, walang tibok ng puso. Ihanda ang CPR. Okay. Hindi. Wenya, huwag kang malungkot. Alam ko na mahal ka ng Itay. Ngayong wala na siya. Anong gagawin ko? Wenya, wala na sa piling natin ang iyong ama. Ngunit nandito pa rin kami ng iyong ate. Nandito pa tayong tatlo, ina at mga anak. Iyon nga lang. At ang pamilyang ito ay naging mahirap para sa'yo. Magmula nang maliit ka pa, hindi ka namin nabigyan ng tahanan na buo. Pagkatapos namin magdiborsyo ng iyong Itay, tumira ka sa kanya. At ayaw sa iyo ng iyong tiyahin. Walang magawa ang iyong Itay. Ang magawa lang niya ay ibalik ka sa akin. Talagang litong-lito ako noon. At nakatuon lamang ako sa negosyo at kumita ng pera. At wala akong panahon na alagaan ka. Ipinadala kita sa mga kamag-anak at kaibigan. At ipinaalaga ka sa ibang mga tao. Nung panahong yun, sa tuwing nakikita kita, na nakaupong mag-isa, naghihintay sa akin para sunduin ka. Mula sa ibang bahay. Na parang isang ulila. Naramdaman kong... Bakit naging napakahirap ang buhay ko? Bakit ako? Hindi nagkaroon ng pamilya na buo. Hindi ko ginampanan ang aking mga responsibilidad bilang ina. Hindi kita inalagaan. Ngayon, wala na ang iyong ama. May sakit ako. At ang iyong kapatid ay hindi maayos ang kalusugan. Napakabata mo pa. Wala ka pa nga sa hustong gulang. Subalit ang pasanin ng pamilyang ito ay napunta sa iyong mga balikat. Hindi ko kayang makita ka na nagdurusa ng sobra. Napakalaki ng utang ko sa iyo. Inay, wala po yun. Naniniwala na tayo sa Diyos ngayon. Sa tahanan ng Diyos. Natikman ko ang pagmamahal ng mga kapatid. Ang init ng pamilya ng Diyos. Kung hindi dahil sa paniniwala sa Diyos, hindi ko makakayanang magpatuloy. Magmula nung naniwala tayo sa Diyos, naranasan natin ang kanyang pagmamahal at ang pagmamahal ng ating mga kapatid.
At sa wakas naramdaman natin na tanging ang Diyos ang pagmamahal. At tanging ang Diyos ang lubusang nagmamahal sa mga tao. Dapat tayong mabuhay na umaasa sa Diyos. Hindi maaaring asahan ng mga tao. O Diyos ko, iniligtas mo ako, binigyan mo ako ng pagmamahal, at binigyan mo ako ng init ng isang pamilya. Nakahanda akong maniwala sa iyo ng walang hanggan at sumunod sa iyo. O Diyos ko, ikaw ang bato ng aking sandigan. Namatay ang aking itay, talagang nagdurusa ako. O Diyos, nagsusumamo ako sa iyo na patnubayan ako, akayin ako sa landas na hinaharap ko. Amen. Wenya, nandito si Tia Zheng para dalawin tayo. Halika na. Okay. Ipagdasal natin siya. Tia Xinming. Wenya, halika rito. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Oo, mas mabuti na. Wenya, kailangan mong tanggapin ng maayos ang pagpanaw ng iyong itay. Kung saan nanggagaling at pupunta ang mga tao, ay nasa batas at pagsasaayos ng Diyos. Ang bawat isa ay dumarating sa mundo na may sariling misyon. At kapag ito ay nakumpleto na, sila ay babalik. Naiintindihan mo ba ito? Kung talagang naiintindihan mo, hindi ka masyadong magdurusa. Ang lahat ng nakaraan ay tapos na. At pagkatapos maniwala sa Diyos, tatahakin natin ang tamang landas ng buhay. Kung tayo ay talagang makikinig sa mga salita ng Diyos at susunod sa kanyang gawain, tsak na pagpapalain niya tayo. Nasa atin na ang Diyos ngayon. Ang iglesia ang ating pamilya. At hindi na tayo nag-iisa. Kahit ano pang ating harapin, maaari tayong magdasal sa Diyos at tutulungan at papatnubayan niya tayo. Hindi ba totoo ito? Basahin natin ang ilang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Okay. Mula ng sandaling isilang kang umiiyak sa mundong ito. Sinimulan mo nang gawin ang iyong tungkulin. Ginagampanan mo ang iyong papel ayon sa plano ng Diyos at sa pagtatalaga ng Diyos. Sinimulan mo ang paglalakbay ng buhay. Anuman ang iyong kinagisnan at anumang paglalakbay ang nasa iyong hinaharap, walang maaaring makaligtas sa pagsasaayos at pagkakaayos na inilaan ng langit, at walang sino man ang may kontrol ng kanilang kapalaran. Sapagkat siya lamang na namumuno sa lahat ng bagay ang may kakayahan ng naturang gawain. Mula ng araw na dumating ang pag-iral ng tao, ang Diyos ay naging matatag sa kanyang gawain, namamahala sa sansinukob, at nangangasiwa sa pagbabago at paggalaw ng lahat ng mga bagay. Tulad ng lahat ng mga bagay, tahimik at di alintanang tinatanggap ng tao ang sustansya ng katamisan at ng ulan at hamog mula sa Diyos. Tulad ng lahat ng mga bagay, di alam ng tao na siya'y namumuhay sa ilalim ng pagsasaayos ng kamay ng Diyos. Wenya? Hindi alam ng sangkatauhan na iniwan ang panustos ng buhay mula sa makapangyarihan sa lahat kung bakit sila umiiral. Gayon may natatakot sa kamatayan. Walang suporta, walang tulong, ngunit ang sangkatauhan ay nag-aatubili pa ring magsara ng kanilang mga mata. Naglalakas loob pa rin, nagpapatuloy sa walang dangal na pamumuhay sa mundong ito sa mga katawang walang kamalayan sa mga kaluluwa. Namumuhay ka ng gayon na walang pag-asa at siya ay umiiral ng ganyan na walang layunin. Nariyan lamang ang tanging banal sa mga alamat na darating upang iligtas ang mga taong nananaghoy sa paghihirap at lubusang naghihintay para sa kanyang pagdating. Ang paniniwalang ito ay hindi maaaring matanto sa ngayon ng mga tao na walang kamalayan. Gayunpaman, patuloy na hinahangad ito ng mga tao. Ang makapangyarihan sa lahat ay may awa sa mga taong ito na malalim ang pagdurusa. Ganon din, siya ay sawang-sawa na sa mga tao na walang kamalayan. Dahil, kailangan pa niyang maghintay
ng napakahabang panahon para sa sagot ng mga tao. Hinahangad niyang hanapin ang iyong puso at ang iyong espiritu. Nais kanyang dalhan ng pagkain at tubig at gisingin ka upang hindi ka na mauhaw, hindi ka na magutom. Kapag ikaw ay nanghihina at kapag ikaw ay nagsimula ng makaramdam ng kapanglawan ng mundong ito, huwag nang maguluhan, huwag kang umiyak. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang tagabantay ang tatanggap sa iyong pagdating anumang oras. Nagbabantay siya sa iyong tubi. Naghihintay para sa iyong pagbabalik. Siya ay naghihintay para sa araw ng pagbabalik ng iyong gunita. Ang pagkakaroon ng kamalayan ng katunayan na ikaw ay nagmula sa Diyos. Lalo mo bang naunawaan na ang makapangyarihan sa lahat ay nagmamasid doon? Hinihintay pa rin ang iyong pagbabalik. Nananabik siyang may kapaitan. Naghihintay ng tugon na walang kasagutan. Ang kanyang pagbabantay ay hindi mababayaran. At ito ay para sa puso at diwa ng mga tao. Marahil, ang pagbabantay na ito ay walang katiyakan. At marahil ang pagmamatsyag na ito ay malapit ang magwakas. Ngunit dapat mong malaman ng tamang-tama kung nasaan ngayon ang iyong puso at espiritu. Pagkatapos nating basahin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, nararamdaman mo ba na ang Diyos, ang Panginoon ng nilikha, ang siyang nakikipag-usap sa atin? Tinatawag tayo ng Diyos gamit ang kanyang mga salita at inaakay niya tayo at ginagabayan. Ang kanyang mga salita ay totoo. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos at tanging siya lamang ang kumakalinga sa atin. Ang ating buong buhay ay inayos niya at kahit ano pa ang nangyari, ano man ang mangyari sa atin o gaano tayo magdusa, sinasanay tayo ng Diyos at ginagawa niya tayong perpekto sa pamamagitan ng kanyang mga salita para makamit ang katotohanan at ating isabuhay ito. Hindi pa katagalan na tayo naniwala sa Diyos kaya hindi natin nauunawaan ng maraming katotohanan. Ngunit pagkatapos ng ilan pang taon, mas magkakaroon tayo ng pagkaunawa sa Diyos. Mababatid natin ang kabuluhan ng pagsunod sa gawain ng Diyos. Sobrang nagdusa ang aming pamilya. Lalong-lalo na si Wenya. Magmula nang siya ay maliit, hindi niya naranasan ang init ng isang pamilya. At ngayon ang kanyang itay ay namatay na. Kung hindi siya naniwala sa Diyos, matindi sana ang kanyang pagdurusa. At bilang kanyang ina, talagang hindi ko sana alam ang aking gagawin. Mas maayos na ngayon, magmula nang maniwala sa Diyos at binabasa ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, nauunawaan ko na ang pasakit na ating pinagdurusahan ngayon ay nakakatulong sa atin para matuto sa buhay. Hindi ko naunawaan noon at nagalit ako sa langit at sa mundo. Paano ako naging napakarebelde, ignorante at hangal? Wenya, napakaraming bata ang lumaki sa isang maluwalhating kapaligiran at hindi kailanman nagdusa. Ngunit ang naging bunga nito, wala silang pag-unawa sa anumang bagay nang sila ay lumaki na. Wala silang kakayahan na mabuhay ng mag-isa at sila ay talagang mahina. May ilang bata na nagdusa mula nung maliit sila. At nung sila'y malaki na, naging malakas sila at determinado. At kayang mabuhay mag-isa. Ang buhay ng tao ay sadyang puno ng saya at kalungkutan. At lahat tayo ay nalalagpasan ng mga paghihirap. Kaya hindi masama kung tayo ay magdusa. At ang pagsasaya sa mga pagpapala ay hindi ibig sabihin maganda ito. Hindi ka ba sang-ayon dito? Talagang ipinaliwanag itong mabuti ni tiya't ng inay. Wenya, pag-isipan mo ito. Kung hindi nagdusa ang ating pamilya sa mga paghihirap na to, hindi sana may isip ni inay na maniwala sa Diyos. Tayong dalawa ay tiyak na hindi maniniwala sa Diyos. Hindi ba't ang pagpapalang ito ay nanggaling sa kasawian?
Inay, Tia, ang aking puso ay mas maliwanag pagkatapos ng inyong pagbabahagi. Alam ko na ang mga bagay na ito na aking dinanas ay batas ng Diyos at kanyang kaayusan. Lahat ay naging kapaki-pakinabang sa akin. Kung ang aking buhay ay naging talagang komportable, hindi sana ako naniwala sa Diyos. Kundi susunod sana ako sa mga masamang kalakaran sa mundo, kumain, uminom at maglaro, magsayang sa internet cafe at karaoke. Ngayon, nararamdaman ko na ang lahat ng bagay na ito na aking pinagdusahan ay pagprotekta sa akin ng Diyos. At labis ang pagmamahal niya sa atin. Dapat ko talagang pagsikapan na maniwala sa Diyos at hanapin ang katotohanan. Namamalayan mo ba ang pasanin na iyong binabalikat, ang iyong komisyon at ang iyong pananagutan? Nasaan ang iyong makasaysayang pandaman ng misyon? Ang gawain mo ba ay mabigat? Sila ay dukha, kaawa-awa, bulag at nawawala. Naghuhumiyaw sa kadiliman. Nasaan ang daan? Lubhang nananabik sila sa liwanag, tulad ng isang bulalakaw, upang biglang bumulusok at pagwatak-watakin ang puwersa ng kadiliman na nang api sa mga tao sa loob ng maraming mga taon. Sino ang makaaalam kung gaanong kabalisa silang umaasa at gaanong nananabik sila araw at gabi para rito? Ang mga taong ito na labis na naghihirap ay nananatiling nakabilanggo sa mga piitan ng kadiliman, walang pag-asang makawala kahit sa araw na kumikislap ang liwanag. Kailan sila hindi naluluha? Ang mga marurupok na espiritong ito na hindi kailanman napagkalooban ng kapahingahan ay tunay na nagdurusa sa gayong masamang kapalaran. Matagal na silang natalian ng walang awang mga lubid at ng kasaysayan na hindi na mabubuwag. Sino kahit minsan ang nakarinig sa huni ng kanilang pagtaghoy? Sino ang kahit minsan ay nakakita sa kanilang kaawa-awang itsura? Naisip mo ba kung gaano namighati at nabalisa ang puso ng Diyos? Paano niyang matitiis na makita ang inosenteng sangkatauhan na nilikha niya na dumaranas ng gayong pagdurusa? Nakalimutan mo bang isa ka rin, tulad ng sa mga biktima? Dala ng iyong pag-ibig sa Diyos, hindi ka ba handang magsikap upang iligtas ang mga yaong nanatiling buhay? Hindi ba kayo handang gamitin ang lahat ng inyong pagsisikap upang gandihan ang Diyos na iniibig ang sangkatauhan? Inay, sa palagay ko, ang ating pamilya ay tunay na pinarangalan. Tingnan mo, nang ang ating pamilya ay dumanas ng mga desperadong sitwasyon, hindi inaasahang narinig natin ang tinig ng Diyos at tayo ay napasigla sa kanyang harapan. Ito ay tunay na biyaya ng Diyos. Nitong mga araw na ito, naranasan ko ang kasiyahan na paniniwala sa Diyos. Para bang wala ng pasakit o pagdadalamhati. Pagmula ngayon, magagalak ako sa kapayapaan at kasiyahan. Sa palagay ko rin, hindi ko alam kung ilang mga tao sa ngayon ang nabubuhay sa pasakit gaya natin noon. Ngunit hindi pa nila naririnig ang tinig ng Diyos. Kaya nananatili pa rin silang nabubuhay sa kadiliman ng walang landas na tatahakin. Sa aking palagay, tayo ay may tungkulin na isagawa ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin at ipalaganap ang ebanghelyo ng Diyos sa kanila para magawa nilang bumalik sa bahay ng Diyos at ikasiya ang kanyang pagmamahal. Maganda yan. Dapat nating ipalaganap ang ebanghelyo sa mga taong nagdurusa at naghihirap at nakain sila sa harapan ng Diyos. Ito ay lubusang naayon sa kagustuhan ng Diyos. Palagi kong narinig sa mga kapatid na sa ngayon maraming tao ang nasasabik sa pagpapakita ng Diyos. Ngunit nananatili silang nasa ilalim ng panlilinlang at kasinungalingan ng mga pastor at ng pamahalaan ng CCP. Hindi nila magawang humarap sa Diyos. Nakita rin natin na maraming tao ang nagkakandara pa at nakakulong sa pakikibaka para sa makumundong kayamanan, katanyagan at estado. Nasa ilalim sila ng panluloko at pananakit ni Satanas at sila ay namumuhay sa pasakit. Ang puso ng Diyos ay malungkot at balisa.
Siya'y naghihintay para pumunta ang mga tao sa harapan niya sa lalong madaling panahon at umalis sa pananakit ni Satanas. Noong pinakamahirap ang mga bagay para sa atin na ipinadala ng Diyos ang mga kapatid para ipangaral ang ebanghelyo sa atin. At noon natin tinanggap ang kanyang gawain ng mga huling araw na katakas sa pananakit ni Satanas. At tinamasa ang kaligayahan na paniniwala sa Diyos. Ngayon, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para ipalaganap ang ebanghelyo, para ang mga tao na nabubuhay sa kadiliman ay marinig ang tinig ng Diyos, makalusot sa mga balakid ni Satanas, at pumunta sa harapan ng Diyos para mailigtas. At masusuklian nito ang pagmamahal ng Diyos. Inay, matagal ko na rin gustong ipalaganap ang ebanghelyo at gawin ang tungkulin kasama ang ating mga kapatid. Nag-aalala lamang ako na hindi ko lubos na nauunawaan ang katotohanan at hindi ako magiging mabisa sa pagpapaliwanag. Ngunit tuwing nakikinig ako sa mga sumasaksi sa kanilang karanasan sa pag-akay ng banal na espiritu kapag nagpapalaganap, lubos akong naantig. Salamat sa Diyos. Sa ating paniniwala sa Diyos, pinagpapala niya tayo kapag ginagampanan natin ang ating tungkulin. Kahit na hindi natin masyadong maintindihan, maaari tayong magsanay sa pagpapalaganap ng ebanghelyo kasama mga kapatid. Hindi ba mas madaling maunawaan ang katotohanan at bibilis ang ating pagunlad? Ate, edi isama natin si Tia Zheng bukas para ipalaganap ang ebanghelyo at sumaksi sa Diyos. Sige. Inay, ano sa palagay mo? Napakaganda niyan. Mabuti siyang tao para ibahagi ang ebanghelyo. Bakit hindi kayo pumunta bukas sa kanya? Okay, kung ganun, pumunta kami bukas. Magaling. Ate, nakita mo ba kung saan nakalagay yung pulang maleta ko? Tingnan mo sa pinakataas sa parte nga para doon. Okay. Pinupulot kong maliit kong brush at nagpinta ng maliit na bahay. Nasa loob si inay, pati na rin si itay. Ako at ang aking babaeng kapatid ay naglalaro sa araw. Naaarawan kami at punong-puno kami ng init. Nagkangiti si inay at pati na rin si itay. Ako at ang aking babaeng kapatid ay nagkangiti rin. Ito ang aking pamilya na sa aking papel. Ito'y nasa aking panaginip, sa aking panaginip. Dala ko'y maliit na maleta sa kakaibang lugar. Nasa loob si
sa daan, pagala-gala sa daan, pagala-gala sa daan. Ang maliit kong maleta, ang tangi kong kasama. Ito ang tanging tahanan na di ko matatakasan. Nasaan ang aking tahanan? Sa malaking mundong ito, walang para sa akin. Sinong makapagbibigay ng tahanan na nasa aking mga drawing at mga panaginip? Tahanay nasaan sa mundong napakalaki? Wala pa ring tahanan para sa akin. Sinong makapagbibigay ng tahanan na nasa aking mga drawing at mga panaginip? Dito'y mayroon akong tahanan. Di ito yung ginuhit ko sa aking papel. Di ang maliit na maleta, kundi ang pangarap kong lugar. Sinay, itay at babaeng kapatid ay nasa loob. Ito'y lugar na makakapagpahinga ang aming kaluluwa. Ito'y lugar ng kaluwalhatian at pag-asa. Tahanang may kapahingahan ng aming kaluluwa. Puno ng kaluwalhatian at pag-asa. Tahanan